I met a group of sacristans, and they also considered Kalungsod as their patron, because Kalungsod, as an assistant of Padre Diego, used to carry the mass kit. Kung saan nagmimisa si Padre Diego, kasama doon si Kalungsod. At alam nyo noon, yung pagmimisa ng mga pare, hindi pwedeng magmisa kung wala yung tinatawag na altar stone. Yung altar stone na yan, yung parang marble slab, kung saan ilalagay doon, kung saan magmimisa yung pare. Medyo mabigat yun. At kinakarga lahat yun ni Pedro Kalungsod as an assistant. So talagang sakristan. So lahat ng mga sacraments, yun, assistant doon si Kalungsod. He was a young student, one of the students of the Jesuits. So sa kanyang pag-aaral, noon naman, ang pag-aaral noon ay yung sa catechism. So masasabi natin na meron na siyang dedication doon sa pag-aaral ng ating pananampalataya. So pwede siya maging model sa mga karamihan nating mga estudyante. Pwede rin siyang gawin nating inspiration for catechist. Kasi yung unang-una nga ay sumama siya kay Padre Diego bilang katekista. No? Natuto rin si Pedro Kalungsod ng Chamorro, the local language of the Marianas. Kaya siguro yon ang dahilan kung bakit yung mga Jesuits kinukuha yung mga bata, kabataan, kasi they easily learn the language. So kay Kalungsod, natutunan niya ang Chamorro at siya yung naging translator, no, between Padre Diego and the natives. So sa kanyang pagtuturo ng pananampalataya, pinapahayag niya sa local dialect, no, yung Chamorro. So for the catechist, yung buhay ni Kalungsod ay isang inspiration in terms of spreading the faith. Sinasabi rin na siya rin ay inspiration ng mga migrants. Totoo po yun kasi I was in Rome for 11 years, and in Rome I was involved in this organization. It's called Pundok ni Pedro Kalungsod. In Rome, this is an organization of mostly Visayan migrants, and they consider Kalungsod as an inspiration, as a model, because Kalungsod left the Philippines. No? He served the Marianas Islands for 4 years. He was away from home. He was a dedicated servant for 4 years abroad, helping the missionaries. So sinasabi din ng mga migrants na pwede rin siyang gawing inspiration for the Filipino migrants. So yung buhay niya pwede nating isummarize as a life of memory na talagang pinapaalala sa atin yung kanyang pagtataya at yung kanyang message, the message of the faith, and then yung mission, the life of commitment outside the country. Sabi nga ni Father Alcina, yung word daw na Bisaya, yung saya, it means good disposition. At yun yung quality ni Pedro Kalungsod. He was a boy, he was a young man with very good disposition. Very available sa kung ano man ang hinihingi sa kanyang tulong ng mga missionaries. Sinabi doon sa isang document that he died as a good soldier of Christ. No? Because he did not run away, no? He protected the priest. Yon. Tapos may isang document nagsabi din sa kanya na the precursor of Padre Diego to heaven. Kasi una siyang namatay kay Padre Diego. So even in death, Pedro Kalungsod kind of prepared, no, the way for Padre Diego. So it's a very inspiring life, no, for the young, no, for Filipinos. That the second Filipino saint, a young man, a missionary. So napaka-significant na yung canonization ni Pedro Kalungsod ay mangyayari sa loob ng mga events na ito. Kasi very related yung kanyang buhay doon sa Year of Faith at saka yung synod pala ng mga bishops on the new evangelization. Tapos yung anniversary pa ng publication of the Catechism, yung buhay ni Kalungsod, no? Yung kanyang buhay sa pagtuturo ng katekismo ay napaka-relevant sa mga events na ito. So masasabi natin yung buhay ng isang Pinoy na nakalimutan for 300 years, finally lumitaw in the memory, in our consciousness, at yung sa kanyang paglitaw, connected pa sa church events, no? Universal church events. So para masasabi ko talaga malaking biyaya para sa ating mga Pinoy ang darating na canonization
ng ating Blessed Pedro Calungsod. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, O Holy Philippines.